Ma'am, nandito na po tayo. Pagpapaalala ni Berto sa kanyang pasahero habang nakangiti pa. Agad namang napangiti ang ginang na customer ni Berto sa kanyang pagpapaalala na nasa eskwelahan na siya. Isa kasing teacher ang ginang na unang naging pasahero ni Berto sa umaga. Hindi naman malayo ang eskwelahan, kaya't kahit paano ay mura lamang ang sinisingil ni Berto sa ginang. Bago bumaba ang pasaherong sakay ni Berto, ay agad na nagbigay ng bayad ang ginang at nagpasalamat. "Etong bayad ko, iho. Salamat sa paghatid sa akin, ha." Sambit pa ng ginang, saka ito bumaba at pumasok na sa mismong eskwelahan na halatang nagmamadali na. Matapos iyon, ay agad na namasada muli si Berto at naghanap ng mga pasahero nito. Kaya't panay ang hikayat ni Berto kapag may mga taong dumadaan. Halos magwawalong taon na rin si Berto sa ganoong klase ng trabaho. Isa kasi siyang taxi driver at madalas nawala din siyang pasahero dahil sa ang akala ng iba ay Como taxi ay mahal na. May mga taxi driver lang talagang mapagsamantala, pero dahil nga iyon ang meron si Berto, ay iyon ang ikinabubuhay niya sa araw-araw na kasama niya ang kanyang pamilya. Noon kasi ay mahilig sumali ng mga kung ano-anong raffle or giveaway si Berto. Kaya naman ang swertihin ito ay napanalunan niya ang taxi at maging ang grocery package. Dahil doon ay nag-umpisang mamasahe at maghanap ng pasahero si Berto. Mabait at mapagkumbaba si Berto at kahit mahina o matumal ang pasahero niya, kahit papano ay nakakapag-sideline naman siya ng mga wedding events, birthdays at kung ano-ano pang mga okasyon kung saan ang kanyang taxi ay naaarkila ng mga tao. Hinahire din siyang driver ng mga ito kapag umaarkila sila ng taxi. Hindi rin kasi pumapayag si Berto na ipahiram at ibabalik na lang sa kanya kapag tapos na. Hindi kasi siya nagtitiwala na maibabalik ang taxi, kaya kailangan kung aarkilahin ng mga ito ay kasama siya. Dahil serbisyo niya ang pinag-uusapan. Sa 27 taong gulang niyang pagiging taxi driver, ay sanay na si Berto sa mga tao at ang mga taong mapagmataas at mayabang kung umasta ay milyonary na. Gayong may sasakyan lang naman ang mga iyon at iyon lang ang maipagmamalaki. Madalas talagang may mga naiengkwentrong ganoon si Berto, kaya naman hindi na bago sa kanya kung isang araw ay makatapat na naman siya ng mga ganoong tao. Madalas na hindi niya pinakikinggan ng mga ganoong tao. Lalo pat alam niyang kaya lang naman nagagawa yun ng iba ay dahil sa inggit ng mga ito sa iba na meron talagang kakayahang bumili ng kotse. Minsan naman ay mababait ang mga pasahero niya at nagbibigay pa nga ito ng tip. Na-appreciate niya ang mga ganong klase ng tao na kung minsan ay sila pa yung walang-wala at gusto lang makapagbigay ng kahit maliit na tip upang tumulong sa kapwa. Sa araw-araw ay namamasada lamang si Berto at kumikita ito ng 1 hanggang 3,000 sa isang araw. Depende sa dami ng pasaherong kanyang sineserbisyohan. Maynila kasi ang kanyang madalas na pinupuntahan upang mas mapadami niya ang kanyang kinikita. Minsan, ang singil niya lamang sa mga estudyante ay nakadepende kung sobrang lapit lang. 70 pesos hanggang 100 ang isa, depende din sa dami nila. Sa mga medyo may kalayuan, ay 300 pesos na ang kanyang sinisingil. Kapag malayong malayo talaga, ay umaabot sa 500 pesos. Nakadepende pa yon sa layo. Sa paghahanap ni Berto ng mga pasahero, ay ilang minuto lang din ang lumipas nang may kumaway mula sa malayo. Halatang estudyante yon base sa damit nito. Ngunit mukhang kolehiyala ito. Agad na ipinahinto ni Berto ang kanyang taxi at saka pinasakay ang kolehiyalang babae. Sumakay naman ito kaagad at sinabi nito kung saan siya bababa. Dahil nga malapit lamang, ay hindi masyadong malaki ang kanyang sinisingil. "Hay kuya, buti na lang nakasakay ako agad eh. Need ko din kasi agad makaalis. Sobrang traffic. No jeepneys from that spot kasi eh." Sambit pa nito na halatang mayaman base sa pagsasalita nito ng maarte. Natawa na lamang si Berto sa sinabi ng babaeng pasahero.
Oo, wag po kayong bababa sa lugar na yon dahil wala pong dumadaang jeep doon. Buti na lang nakita kita. Kung hindi baka malate ka pa, miss. Sambit pa ni Berto sa babaeng iyon. Oh, I see. Sige kuya, pakihatid mo na lang ako, salamat. Sambit nito, saka hinatid naman sa sinabi nitong lokasyon ang babaeng kolehiyala. Tulad dati, ay natutuwa si Berto pag nakakakita ng mga eskwelahang prestigiyoso. Iyon kasi ang isang bagay na hindi niya nakamit, ang makapagtapos ng pag-aaral. Dahil noong siya ay bata pa, ay napakahirap ng kanilang kalagayan dahil sa pinansyal na pangangailangan. Sa mga sandaling iyon, ay maayos naman ang kanyang trabaho bilang isang taxi driver at kahit matumal, ay may kita naman siya kahit papano. Kinabukasan, ganoon pa din ang kanyang ginagawa. Panay ang paghahanap niya ng mga pasahero, lalo na't kung alam niyang may mga nangangailangan ng kanyang serbisyong marangal. Nang araw na yon, ay may isang senior citizen siyang naging pasahero. Kaya naman agad niyang hininto ang taxi niya nang makita ang isang senior citizen na kumakaway sa kanya upang makasakay habang may bitbit pa ito. Nang maihinto naman ang kanyang sasakyan, ay agad namang sumakay ang matanda at sinabing, "Tutoy, pakibaba mo lang ako sa plaza at ako'y nahihirapan sa aking dala." Sambit pa ng matanda habang pagod ito. 2 plastic bag ang dala nito at mukhang mabibigat. Kaya naman agad nang umiti si Berto at tumugon sa matanda at sinabing, "Sige ho, Nay, tutulungan ko na rin ho kayo sa pagbitbit ng mga napamili nyo." Sambit pa ni Berto habang nakangiti. Napangiti naman ang ginang at saka nagsalita, "Naku, maraming salamat kung ganun, iho." Sambit pa ng senior citizen habang nakangiti ito na tila nasiyahan at natuwa sa nasabi ni Berto. Kaya naman agad na hinatid ni Berto ang matanda sa plaza kung saan ito gusto siyang bumaba. Halos ilang minuto lamang iyon at naroon na agad sila. Natuwa ang matanda at agad na bumaba nang makarating sila doon. Itinigil naman ni Berto ang kanyang taxi at pinababa ang senior citizen. Nang makababa ito, ay tinulungan ni Berto ang matanda. "Nay, tulungan ko na ho kayo ha. Masyadong mabigat yung mga dala niyong pinamili." Sambit pa ni Berto sa senior citizen na kanyang hinatid sa plaza. Tuwang-tuwa naman ito at sinabing, "Maraming salamat, iho. Pagpalain ka ng Diyos at natutulungan mo ako sa pagbitbit ng aking mga pinamili." Sambit pa ng matandang tuwang-tuwa habang nakangiti. "Wala ho ito, Nay. Unting tulong lamang po ito para sa mga tulad niyo po." Sambit pa ni Berto sa matanda habang nakangiti rin. Agad na kinuha ni Berto at tinulungan ng matanda sa kanyang mga dala-dala. Binuhat niya ang mga ito na parang hindi nahihirapan sa pagbubuhat ng mga pinamili ng matanda. Sinundan lamang ni Berto ang matanda sa kanyang paglalakad. Hanggang sa makarating sila sa isang apartment at sa kanila ipinasok sa loob noon ang binuhat niya mula sa taxi. Medyo may kalayuan kasi talaga ang apartment na iyon at hindi naman pwede ang mga sasakyan sa kanilang lugar. Kaya naman ganoon na lamang ang pasasalamat ng matanda nang maihatid siya at maging ang gamit nito. "Naku, iho, gusto mo bang pumasok? Ipaghahanda kita ng merienda kung gusto mo." Sambit pa ng matanda at saka siya inaya. Ngumiti naman si Berto at sinabing, "Naku, Nay, wala ho ito. Para po sa inyo ay tutulong po talaga ako. Hindi po kasi ang turo sa akin na aking mga magulang." Sambit pa ni Berto sa matanda. Napangiti lalo ang matanda at agad na inabot ang bayad at may binigay na supot. Hindi alam ni Berto kung ano yon, ngunit inabot na lamang niya upang di mabigatan ng matanda. "Iyan, iho, bayad ko yan sa tulong mo. Pasobra ko na din yan at iyang supot na yan. Sa'yo na yan. Pagkain yan, iho, para kahit paano ay may makain ka man lang. Salamat ha." Sambit pa ng matanda habang nakangiti na inubot ang mga ibinibigay nito sa kanya. Natuwa naman si Berto dahil doon at agad na tumugon sa matanda. "Walang aluman po.
Maraming salamat din po. Sa uulitin po. Sambit pa ni Berto sa matanda at muli ay namasada. Sa buong araw na iyon ay madami-dami namang naging pasahero si Berto at halos nakahakot siya ng 2,500 para sa isang araw na pamamasada. Ilang araw pa ang lumipas ay ganoon pa rin ang kanyang ginagawa sa buong maghapon at kumikita siya ng ilang libong piso sa isang araw. Hanggang sa isang araw habang siya ay naghahanap ng pasahero ay nakita niya ang isang ginang na tila ba nakakunot at halatang kanina pa kumakaway sa kanya na para bang nagmamadaling sumakay. Kaya naman agad niyang pinuntahan iyon. Saka nito inihinto ang kanyang taxi at pinasakay ang ginang. Kapansin-pansin din ang suot nitong laboratory gown na para bang isa itong doktora. Halata na nagmamadali ito. Kaya agad niya itong tinanong. Ma'am, saan po kayo ihatid? Tanong ni Berto habang nakangiti. Nangunot naman ang noo nito. Malamang sa ospital. Malapit sa eskwelahan na nadaanan lang sa kabila. Malapit lang sa palengke dito. So I guess, you know that hospital. Or wag mong sabihin na hindi mo alam. Sambit pa nito na halatang mainit ang ulo. Sumeryoso ang mukha ni Berto dahil baka mainis nang ito kapag ngumiti siya. Alam ko po yung tinutukoy niyo pong ospital, ma'am. Pasensya na po. Ihatid ko na po kayo doon sa lalang madaling panahon. Sambit pa ni Berto sa kanyang pasahero na sobrang ma-attitude ang pag-uugali. Good, alam mo naman pala. Now go and take me there. Sambit pa ng ginang na halatang iritable pa at nayayamot sa hindi malamang dahilan. Agad namang sinunod na lamang ni Berto ang lokasyong itinuro nito at habang nasa biyahe ay masama ang tingin nito sa kanya. Sa mga pagkakataong iyon ay alam niya na ang mga ganong customer ay kailangang mapakalma. May mga customer or pasahero din kasi siyang ganoon. Ngunit iyon ang unang beses na para bang sinusuri siya nito at tinatarayan sa hindi malamang dahilan. Kaya naman agad na nagsalita si Berto sa pagbabaka sakaling humupa ang inis at init ng ulo ng kanyang pasahero. Ma'am, pwede po bang magtanong kung magsasalita pa sana siya nang magsalita ito pabalik? Can you just shut up and do your thing? Malilate na ako at wala akong panahong kausapin ng mga tulad mo na taxi driver lang. Doktor ako, kaya paniguradong maraming nag-iintay sa akin. So pakibilisan. Sambit pa ng doktora na halatang hindi na mapakali at ininsulto pa ang taxi driver. Napakunot si Berto ng bahagya at hindi na sinagot ang matanda. Pagkus ay hinatid na lamang niya ito sa kanyang paroroonan. Halos ilang minuto din silang nasa biyahe. Bababa na sana ang ginang nang magsalita si Berto. Ma'am, yung bayad niyo po. Pagpapaalala ni Berto sa doktorang napakataray at napakamapagmataas. Tinaasan siya ng kilay nito at tumugon. Excuse me, hindi pa nga ako nakakababa eh. Now you're billing me? Sambit pa nito, saka siya pinagbisnan mula ulo hanggang paa at inirapan. Dapat alam mo ang lugar mo, bata. You're just a taxi driver and you should respect me. Demanding pa na sabi nito na akala mo'y siya pa ang nabastos kahit hindi naman. Naputol iyon nang hindi na nakayanan ng taxi driver na si Berto ang mga sinasabi nitong pang-iinsulto sa kanya bilang taxi driver. Mawalang galang na po, doktora, o kung ano pa man ho ang inyong propesyon. The word respect should be earned and not demanded po. In your case, naiintindihan ko pong mas may aral kayo at may mas narating kayo sa ganyang klase ng propesyon. Pero hindi po ang propesyon ang basihan para mang-insulto at laitin ang kapwa natin. At mas lalong hindi basihan ang propesyon upang respetuhin tayo. Dahil po ang respeto ay pangkalahatan. Kahit sino po ay dapat lamang nating respetuhin. Kung gusto nating respetuhin at huwag tayong laitin ang kapwa natin. Di po ba, ma'am? Sambit pa ni Berto
habang seryoso ito. Nangunot naman ang ginang at sinabing, "So, you're telling me that I'm not deserving any of your respect." Sambit pa nito na halatang naiinis at na-offend na. "Who the heck are you to say that to me? Walang-wala ka sa kalingkingan ng propesyon na meron ako para pangaralan mo ako ng ganyan. Isa ka lang namang taxi driver eh." Sambit pa nito na hinahamak si Berto. Kahit naiinis na si Berto, ay iinawa niya at tumugon siya. Ang ibig ko pong sabihin ay ang respeto ay hindi dinidemand at hindi po kailangan ng authority para lang po respetuhin kayo. At isa pa, wala naman hong kabastos-bastos sa sinabi ko. Napakagalang ko po kayong tinatanong. Ngunit kayo nga po itong pinatatahimik ako. Tapos ngayong sinisingil ko, dahil dapat lang naman din pong bayaran natin kung anong klaseng serbisyo ang binibigay, tulad naming taxi driver. Sambit pa ni Berto na nakakunot at naiinis na. Napangisi naman ang matanda at saka nagsalita. "Great! Now, gusto mo lang makuha yung pera. Here, satisfied ka na ba? You look desperate to have it." Sambit pa nito na para bang nang iinsulto, dahilan para kunin ni Berto ang pera nito at ihagis palabas. Nagulat naman ang ginang at akmang magsasalita. "I don't need your money, if that's what you're thinking, and I don't need people with disrespectful manners. Leave my taxi with your so-called money. Hindi ko kailangan yan. I have my own business at yung kinikita mo ay wala pa sa kalahati ng kinikita ko. Just to be fair, I have many taxis and cars. I'm the owner of the company. That makes others people's lives easier by picking up a customer like you. Now you see, unlike you, madam, I never said or boast about my profession, kahit pa mas mataas ang kinikita ko sa iyo. In fact, I have millions in my bank accounts. But I still stayed humble and did this job para malaman ng iba na ang success ay hindi kailangan palaging pinakikita. Sometimes, rich people tend to be simple and humble. Ngayon, makakaalis ka na, madam." Sambit pa nito sa ginang na halatang nagulat sa mga sinabi niya. Agad na pinababa siya ni Berto. Kitang-kita niya ang pera na lumipad nang itapon ito sa kanya. Inis man ay napagtanto ng doktora ang nagawa niya. Nadala sa init ng ulo ay nagawa niya ang hindi niya dapat gawin. Magmula noon ay hindi na ito ginawa pa muli ng ginang. Doon niya natutunan ang mga sinabi ng taxi driver na ang respeto sa kapwa ay hindi dapat hinihingi o dinedemand sa iba. Dahil kung karespe-respeto kang tao, sila mismo ang re-respeto sa iyo pabalik.